Kasaysayan sa puntong legal. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng kasaysayan ng ating bansa noon, ngayon at bukas. Kasaysayan sa puntong legal. Kaalamang batay sa puntong legal. Hango sa mga utos ng kataas-taasang korte ng Pilipinas. Ilalantad ang mga katotohanan mula sa panlilinlang ng iilan na nagdulot sa atin ng kahirapan at pagkasira ng lipunan. Itatama ang kasaysayan na konektado sa ating buhay at kinabukasan. Kasaysayan sa puntong legal. Inihahandog sa inyo ni Ginoong Benjamin Narvaez Garcia, isang economic researcher. Kasaysayan sa puntong legal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Benjamin Narvaez Garcia, economic researcher. Ang pagpapatuloy natin ay ang episode 31. 31 ba tayo? 32? 32. 32, okay. Correction po. Pagpapatuloy natin episode 32 at sasabihin ko na sa inyo kung ano yung nangyari po doon sa usapan ng una na Monetary Board and Central Bank noong January 3, 1949. Yun po yung pinapaikutan ng tinatawag na umpisa ng Bilateral Minefield Successor Breakthrough Agreement. Yun yung Bilateral Minefield Successor Breakthrough Agreement, alam nyo, ang gera, yung Second World War, ang nangunguna ho doon na mga bayan, yung pong sundalo ng Amerikano sa Europe at sa Asia. So, yun ho sinusunod natin. Ngayon, sa pagkakaintindi ko, yung humingi ng tulong led by the Americans, ang tiga-Europe. Dahil marami hong nasira sa Europe. Okay? So, yun hong pag-uumpisa ng paghiram ng ginto, lupa, ni Acopiado. Okay? Hiniram ho yun. Pero confidential ho lahat yun. Ngayon, kaya ko pwedeng sabihin ito, tapos na ho at mature na yung Bilateral Minefield Successor Breakthrough Agreement. Natapos ho yun August 12, 2005. Okay? Na dapat nga ho, yun ay usapan na ang Monetary Board and led by the President of the Philippines, isusoli ho yung 400,000 tons na for the Filipino people. Hindi sa Republic of the Philippines, Filipino people. Ang nangyari po, hindi na isole nung maturity ng bilateral starting on August 12, 2005. Kaya ho nagbilang ho sila, kaya nung hindi ho sinusoli na matagal na, nagdemanda ho ang Committee of 300 led by the Committee of 300. Sino ba ho yung Committee of 300? Sila po yung asosasyon ng mga royalty, okay, sa buong mundo. Ang leader ho nila is si Queen Elizabeth. So nag-intay ho sila kung paano ibabalik yung ginto kaya Acopiado, hindi ho binabalik. Kaya ho, dinimanda po kahit napatay na po si Presidente Marcos, dinimanda ho si President Marcos. Ang dinimanda ho niya, yung tinatawag na asset po, yung mga ginto o bullion banks na binuksan ho ni Marcos, na nag-umpisa po yan ng yung pagbabago ho ng data, 1966. Okay? And then, yun ang ginawa nila, dinimanda nila si Marcos, yung kanyang asset, pinasara ho lahat ng bullion banks ni Marcos sa buong mundo. Okay? Yun ang desisyon ng International Court of Justice. Kung hindi ako nagkakamali, yun ho ay tinatawag na dated April 21, 2015. Okay? Yun ho ay tinatawag na, kung hindi ako nagkakamali, is
United Nations ad hoc committee number UN 29, kalimutan ko na ho 64. Basta ito, yun ho yung natatandaan. Pero may number ho yan. Meron akong kopya nun. Ang kopya ko ho nun, ang nagbigay po sa akin, yung pong attorney ni Presidente Marcos, si late President Marcos. Yun ang tawag natin sa ngayon, ang tawag ko sa kanya is whistleblower. Okay, whistleblower. Yun ho ang kinuha ng mga Marcos, hindi ko lang kung si foundation o whatever, para labanan ho yung kaso sa ICJ. Natalo na nga ho. Ngayon, ang pangalan ho niya, Attorney Karen Hoodies. Okay? Siya ho nagbigay sa akin nung desisyon ng ICJ. Okay? And then, nag-uusap po kami noon, ang pinipilit niya ho, yung 1 million tons of gold na hiniram ng Amerikano nasa Pilipinas. Hindi na ho ako pumayag noon kasi kasinungalingan na yung sinasabi niya. So pinakita ko ho yung papeles na pinirmahan ni the late President Marcos as President of the Philippines and legal counsel of AMA-LSM-666. Yun, kung hindi nyo alam yung AMA, yun po yung Anacleto Madrigal Acopiado LSM. Yun yung LSM na yun yung tinatawag. Dala nila yung royalty. And Lourdes Sarmiento Madrigal 666. Yun ho ang code ni Don Anacleto Madrigal Acopiado. Okay? So, kung meron kayong naririnig, na Tiburcio Villamor Mar, fake ho yun. Magkukunwari, siya daw ang may-ari ng gold. Okay? Malaki hong kasinungalingan yun. Ngayon, so, nung nangyari ang pagkikita nila, lahat ho ng data, kasi ho, membro po si Don Anacleto Madrigal Acopiado ng tinatawag na association. Ano ho yun Kasi po ang Madrigal Acopiado, sila po ay royalty. Royalty po sila dahil yung pinagmanahan nila galing po sa Spain, royalty. Papaliwanag ko kung bakit. Yun hong nanay ni Don Gregorio Madrigal Acopiado, yun ho yung si Doña Maria Isabel Rodriguez Madrigal. At ang napangasawa niya po is si Florentino Montañez Acopiado. Yun ho ang naging Pilipino. Kaso nagpakasal sila, nag-hap-hap po yan. Ngayon, kaya ho ang sinasabi yung pangalan na yun, kasi po, yung original na owner ng OCTC Rondaspor is si Don Anacleto Antonio Madrigal. Tsaka yung kapatid niya, Don Miguel Antonio, Rodriguez, Don Hermogenes Antonio Rodriguez, and yung kapatid niya, si Don Miguel Antonio Rodriguez. Ngayon, balik natin ngayon. Sila po ay apo ni Captain Esteban Rodriguez de Figueroa. Okay? Si Captain Rodriguez de Figueroa, okay? Siya po ay ang cousin po ni King Philip II. Ngayon, ano ho ang relasyon nila? Yun hong si Miguel, at saka si Hermogenes, at si Doña Isabel Rodriguez Madrigal, sila po ay grand daughters or sons ni
anak Don, di Don Captain Esteban Rodriguez de Figueroa. Okay? Siya po yung unang kumausap kay Kiram. Yun pong lolo ni Kiram. Kaya yung isang history niya, siya po ay nagkaroon ng lugar sa, ang tawag po ngayon sa Ilo, Tigbawan. Yun ay dedicated kay Captain Esteban Rodriguez de Figueroa. At siya rin po yung naging general ng Mindanao. Doon ho siya nasaksak. Doon siya namatay sa Mindanao. Dahil ang assignment niya kay King Philip II, ayusin yung gulo sa Mindanao kasi may civil war doon sa pag-aari ng lupa. So kinausap niya, ang una niyang kinausap doon is yung lolo ni Kiram. Okay. So nagkaayos sila. Ngayon, since naayos niya, hindi na nagkagulo. Ang problema, may isang, yung religion po nila, Muslim, hindi ko alam kung sino sumaksak, pero kung nag-define na yun kung sino sumaksak, doon ho siya namatay. Okay? Kaya nung siya namatay, yun hong mga pag-aari niya na nakalista sa kanya, okay, namana ho ng mga apo. Isa yung sa apo niya, Hermogenes and Miguel. And Doña Maria Sarmiento, Doña Maria Isabel Rodriguez Madrigal. At napangasawa po si Florentino Montañez Acopiado, yun ho yung Pilipino, at nagkaroon ho sila ng iisang anak. Yun ho ang tawag natin is Don Gregorio Madrigal Acopiado. At nag-asawa ho si Don Gregorio Madrigal Acopiado na si Doña Maria Carmela Sarmiento Madrigal. Okay? So, isa rin ho ang anak nila. Isa, yun po ay si Don Anacleto Madrigal Acopiado. Okay, balik ko na tayo dyan. Ngayon, ang nangyari po, nung magigera na, I think 1937, nilusob po ng Hapon ang China. Okay? Ngayon, ang ginawa ho ng Hapon ng araw, of course, history ito, nagnakaw ho sila ng ginto ng China. Okay? So sabi ho ng Amerikano, na pinamana sa kanya kay yung kanyang apo, si Doña Maria Sarmiento Madrigal, at kay Florentino Madrigal Acopiado, itago na nila yung ginto. 720 metric tons of gold na nakatago lang ho yun sa Port Santiago. Okay? Now, yun ho yung advice ng Amerikano. So, tinago ho nila yan. So, ang nangyari, dinala niyo ang pinaka-safer place na pagtaguan ho ng ginto, yun ho tinatawag na Vatican Bank. Doon ho sila nagpunta. Ang nagpunta ho dyan, si Don Gregorio Madrigal Acopiado at ho yung kanilang tinatawag na katiwala sa ginto. Yung po ay si Father Jose Antonio Diaz. Kaya ho ang kanyang papel noong 1937, nag-umpisa na ho siya na administrador ng ginto ng Acopiado. Okay. So, balik tayo. Noong 1942, namatay ho si Don Gregorio Madrigal Acopiado. Okay? Gregorio. O ngayon, yun know, si Don Gregorio Madrigal Acopiado, kumpadre niya ho, si Presidente Rojas. Kaso nga ho, nag-usap sila para magkaroon ng ginto ang Republic of the Philippines through the Central Bank. Okay? Yun, kaya nakabukas tayo ng Central Bank noong January 3, 1949. Ngayon, bago ho nagkaroon yan, ginawa nila, since namatay na si Don Gregorio Madrigal Acopiado noong 1942, noong 1948 ho, after the war,
hinire ho through the recommendation of Father Jose Antonio Diaz si Attorney Ferdinand Edralin Marcos. Ngayon, wala ho siyang kinalaman sa ginto. Siya ho ay attorney para ho lang i-transfer yung account ng tatay, si Don Gregorio Madrigal Acupiado, sa kanya at sa isang anak niya, si Don Acanacleto Madrigal Acupiado. Yun lang ho ang ginawa niya. Okay? Pero kasama ho siya sa pag-withdraw ng tinatawag na gold bullion administrator. Yun po ay si Father Jose Antonio Diaz. So siya ho nag-ayos noon. Dinala na ho nila noong 1948 dito sa Pilipinas. So ngayon, tinago yan at nagtayo tayo ng Central Bank of the Philippines. At tinayo din ho natin ang tinatawag na Monetary Board. Okay. Nabanggit ko na ho sa inyo yung iba. Kaya nga importanteng pumirma dito, dalawang presidente. Isa hong presidente, ang pangalan po, si Elpidio Quirino dahil siya yung pumalit kay Rojas. Namatay ho si Rojas eh. So siya ho ang naging presidente since siya yung vice president. At since noong 1949, siya ho ang pumirma sa pagtatayo ng Central Bank of the Philippines. And then kasama niya rin hong pumirma yung presidente ho ng Amerika, si Harry Truman. Okay? Ang isa pa hong pumirma na witness niya, si General Eisenhower. Ang papel ho ni General Eisenhower, siya po ay tinatawag na General of the Allied and non-allied nations of the world. Yun yung lumaban sa gera. Ang isa pang pumirma ho niyan, ng tiga Central Bank, yun yung gobernador. Si Governor Cuaderno Sr. Okay? Doon ho sa Pilipinas yun at pagtatayo ng Central Bank of the Philippines. Ngayon, doon ho sa side po ni Acupiado, ang pumirma ho, number 1, si Father Jose Antonio Diaz. Siya po ay, sasabihin ko yun. Okay. Ang official ho niya is Father Jose Antonio Diaz, Elias Severino Santa Romana, Metal Trust Depositor of AMA LSM 666. Tapos pumirma ho si Attorney Ferdinand Edralin Marcos as legal counsel of AMA LSM 666. Yun hong isang kanilang accountant, si Jose Bautista Cruz. Ang kanya pong kanyang assignment is C1 C2-2 Lucille 66 AMA LSM. Yun ho yung code niya. Si Father Jose Antonio Diaz, ito po, Metal Trust Depositor of AMA LSM 666. Yun ho ang code niya. Pero si legal counsel na Attorney Ferdinand Edralin Marcos, legal counsel of AMA LSM 666. Wala ho siyang wala siyang code. Ang may code lang ho yung accountant. Okay? Kaka ho pumirma si Don Anacleto Madrigal Acupiado Sr. Kasi kaya po yung nakalagay yung senior kasi nagkaanak ho siya ng junior. Kaya nilagay ko yung senior. Ang tawag niya po, ang code niya is Code of Master Flat ASM-666. Question, sino ba ho yung LSM? Yun po yung kanyang lola. Yun po yung nanay ng kanyang nanay. Yun ang nanay po ni Doña Carmela Sarmiento Madrigal. Lourdes Sarmiento Madrigal. Yun ho yung may dalang royalty sa kanila. Okay? So, ngayon,
Kaya ako sinasabi ito, dahil nagkakagulo, dahil may kausapan si Don Anacleto Madrigal Acopiado na mayroong komisyon po si Presidente Marcos. Kasama niya po si Father Jose Antonio Diaz sa pagkukuha na ng ginto at pagka-transfer ng account nung tatay niya sa kanya, si Don Anacleto Madrigal Acopiado. So may pangako ho siya na 30% of yun yung kinuha nila, okay, 640,000 metric tons. Okay? So ngayon, since nagkaroon po ng bilateral, nagdagdag pa ho ng hiniram ang Amerikano. Ang dinagdag ho na hiniram ng Amerikano, 1 million metric tons of gold, 2 million metric tons of platinum, 2 million metric tons of diamond. May guarantee ho yan. Okay? Yan ho ay nakasulat sa second page ng military board. Kaya meron akong trace niyan. Okay, now, habang ginagawa natin yun, pinaiwanan ho ng Amerikano ang 400,000 metric tons sa Pilipinas. At isusuli po na pag nag-mature, dapat to ang susuli noon year 2000. Since nagkaroon ng moratorium dahil sa kadahilan ng merong bilateral minefield successor breakthrough agreement, nilagay na ho nila ang pagbabalik ng ginto o commodities ni Acopiado, pati hiniram ng Amerikano for the European countries, maturity, after the maturity of the bilateral minefield successor breakthrough agreement ng August 12, 2005. Okay? Kaya, nung sinabi ko, hindi ho binalik yan ng presidente nating si Gloria Arroyo, yun nga ho, nagkagulo. Meaning, nagkagulo at dinimanda ho si Ferdinand Edralin Marcos led by the Committee of 300. Na ang decision ho ng Committee of 300, sara lahat ng bangko, lahat to buong bangko sa buong mundo. Okay? Lahat ng bullion banks nila. Ngayon, ang sumunod po, sinabi nila, lahat ng Pilipino commoner, okay? Sino yung commoner? Tayo po yung commoner dahil hindi naman tayo royalty. At ang kanilang gobyerno, yung gobyerno daw ho ng commoner. Tayo yung Pilipino, sino po ang ating gobyerno? Yun po ay Republic of the Philippines. Okay? Sabi ho, wala hong pakialam tayo tsaka gobyerno, Philippine Republic, na kunin yung mga gintong na-deposito ni Ferdinand Edralin Marcos. Okay? Ang iisa lang hong pwedeng makakuha doon, yung royalty na kinikilala nilang royalty. Isa lang ho yun. Yun po ay ang nagsabi po na royalty sa korte po yan ng LRC/Civil Case Number 3957-P. Tinanggap ho yan, adopted ho yan ni late President Ferdinand Edralin Marcos as recommended by President Douglas Diosdado Macapagal. Kaya ho, pagka binasa niyo yun, kung hindi niyo alam yung naunang kaso doon, yung LRC Civil Case Number 997, hindi niyo maliliwanagan kung paano nangyari yung 3957-P. Okay. Kaya ho, may P yan, dati ho yung 997 walang P. So ngayon, nung pinagduktong po nila yung 3957, nagkaroon ng P. 997-P and 3957-P. Bakit ho? Kasi po, yung 997, ibinalik ko yung titulo lahat ni Acopiado dahil pagkakamali ho ng OSG. Ang OSG po ni Presidente Macapagal si Honorable Felix Macasyar.
So ngayon, nung nalaman lang buhay pa pala si Don Anacleto Madrigal Acupiado na dineclare nilang patay sa korte, ginawa nilang dahilan, pumunta sila sa Supreme Court ng Pilipinas. So ginawa nila, pinasupina nila yung presence ni Don Anacleto Madrigal Acupiado, dito sa Pilipinas, sa Supreme Court. Kasi po, nakatira si Don Anacleto Madrigal Acupiado sa Hawaii. Nakuha niya na ho yung notice, bumalik ko siya sa Pilipinas. Nung pagkakuha sa kanya at pagkatanggap sa kanya ng Supreme Court, si Chief Justice Cesar Bengson, since buhay siya at nagkamali yung na binigay na sa Republic of the Philippines ng lower court yung buong titulo ni Acupiado, kinurek niya ho yun. Kaya ho, yun ang unang-unang Supreme Court order within our age bracket. Ang sabi po niya, since buhay ka at malusog ka pa, ibabalik ko lahat ang titulo mo na ibinigay sa Republic of the Philippines since estoppel yung case na ginawa ng Pilipinas, LRC Civil Case 997. So binili ko, yun ang unang-una Supreme Court order, July 14, 1964. So bago ho naging presidente si President Marcos, nandoon na ho yun, Supreme Court order. Kaya ho, yun yung 997, naging estoppel. Ibig sabihin, empty lahat. Wala ho nangyari. So, ngayon, during the time ng 997, inamin po ng LRC, ang umamin po niyan, yung head ng LRC, si Attorney Noblejas. Ang assistant niya po, si Attorney Bilog. Inamin nila po sa korte na gumawa sila ng mga fake or no value na OCT 1 hanggang OCT 100,000. So inamin nila sa korte yun sa 997. Doon sa kasong yun, so nung bumalik ko, pinabalik yung titulo kay Acupiado ng Supreme Court, of course, kailangan nung sinabi nila, sa korte rin ho ang tatawagin na tinatawag na quieting of titles. So lahat ho yung quinayet from OCT 1 hanggang OCT 100,000. Yun nga ho yung gulo. Kasi magmula ho nung nangyari yan, kumikita na ho yung mga developer. Sample, kumita ho dyan si Ortigas. Wala ho silang title. Kumita ho si Ayala. Wala ho silang title sa Makati. Kasi yung nasa Makati nila, yung tinatawag na pangalan nito, decree. Yun yung decree OCT 383, nandun ho yun sa Quezon Province. Wala sa Maynila. Ganyan din po yung father-in-law ni Manny Villar. Yun yung tatay ni Senator Cynthia Villar. Yun ho yung pangalan, nandun na pinabubura lahat ang kanilang mga titulo. Even yung kanyang mga pinagtatayuan ng kanilang Las Piñas City Hall, fake din ho ang title nun. Kaya nga ho, ang sabi ng LRC noong 997, OCT number 1 until OCT 100,000, they are all null and void, without origin and non-bankable, except OCT 01-4. Para malaman niyo po, pag doon ho sa course ho o tinuturo sa eskwela, lalo na turo doon sa lisensyadong broker, wala ho silang sinasabing ganon. Wala. So ang tanong niyo sa ano ba ang deed ng Pilipinas? Philippine Archipelago. Ang Philippine Archipelago nag-uumpisa yan doon sa Babuyan Island sa norte. Sa norte yan.
Ang south ho natin na island is Sabah. Okay? Hindi rin tayo nakapagsabi noon na lumaban sa Federation of Malaysia dahil nagkaroon lang ng Federation of Malaysia 1963. Okay? Hindi tayo makasagot because yun yung bilateral minefield successor breakthrough agreement, okay? Hiniram ho lahat ng titulo ni Acopiado. Okay? Yun yung tinatawag na OCT 01-4, TCT number 12022, TCT 408, TCT 498, TCT 407, and TCT 409. May utos na ho ang korte. Yung 3957-P, ibinalik ho kay Acopiado yun. Okay? Bakit ho sa Pasay ginawa? Kasi ho, dapat itutuloy sa Quezon City yung 997, yung pagkakamali. Ang problema, hindi na ho kasya sa Quezon City ang mga idadagdag na kaso, yung pagduduktong noong 997. Kaya po ang ginawa, humanap sila ng korteng maluwag-luwag. Ang nakita po nila, yung 3957. Okay? Na nag-aaway doon tungkol sa lupa. So naging hong tawag dito, intermediary po si Don Anacleto Madrigal Acopiado. Wala namang problema yon. Nag-umpisa ho yun noong 1964 or 1965, lagay natin. Ngayon, bumili ho si Italiano ng lupa kay Acopiado. Okay? Doon ho sa Cavite, under 408. You know, about 15,109 plus hectares. Okay. So, tinanggap po yan, pinagbilan siya. Kaya lang, ang problema ngayon, nagbayad siya ng down payment, binigyan siya ng title. Bakit po? Kasi po si Julian Taliano ay based on sa mga papel, Cabanatuan. Question, sino ba ang Cabanatuan? Ito po ay, ang tawag natin, si Father Jose Antonio Diaz. Okay? Ngayon, nakabili siya ng titulo. Okay? At meron ho akong kopya noon ng December 20, 1971. Ngayon, nung hindi siya nakabayad ng balanse, isinoli ho yung title na yun kay Roberto Acopiado. Kaya lang ho, hindi sinoli in person, sinoli nyo sa kumpanya ni Roberto Acopiado. Okay? Yun ho yun. So malinis po. So kung yung tinatawag nyo na mayaman si Acopiado, wala po. Meron na hong kaso yun. Kaya lang, yung tatlong involved dun sa kasong yun, si Julian Taliano, yung kanyang attorney, si Attorney Del Rio, si Cesar Campos, kung hindi ako nagkakamali, meron na ho silang warrant of arrest. Ang question, nahuli na ba sila? Hindi ho makita ng pulis. Ngayon, ang sinasabi, si Acopiado raw buhay pa. Kung buhay pa, pag nakita siya, isi-serve yung kanyang warrant. Okay? So yun ho yun. So yun ho sinasabing in-istorya na ginagawa nila, mayaman o Italiano, wala ho yun. Kabulahan lang yun. Okay, balik tayo. Let's go back. Yun hong 192,000 metric tons of gold na 30% po yun ng 640,000 metric tons. Okay. Noon hindi sinuli ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, okay, nangyari, saan ho nagpupunta yun? Nasa Central Bank ba yun? Kung nasa Central Bank yan, nandoon pa, so pwedeng kunin. Ang problema ho, I think kulang na ho yun ng 192,000 metric tons. Okay? Pwede na lang isole yung natitira. Kasi wala na ho paggagamitan ng Pilipinas. Tapos na ho yung agreement na gamitin ng Republic of the Philippines
yung 617,500 metric tons of gold. Okay? Ang tunay po na nakasulat, kung nasan yung gintong yun, nasa ano po yun, nasa, sinasabi na maraming court, maraming, ito po yun, nakalagay po sa 77 prime banks of the world, around the world. Ito po yun, ano? Meron hong account si Don Anacleto Madrigal Acopiado, ang pangalan no, El Banco Espanyol Filipino Offshore Capital as depositor. Okay? So, yun ho yung pangalan na under the name ni Don Gregorio Madrigal Acopiado. So, kung kukunin mo yan, ibabalik lang ho yan sa mga royalty. Sino ba ho yung royalty ngayon? Nung usapan po ng 3957-P, ang royalty po ay nag-uumpisa kay Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. Pagkahot namatay na po si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr., ang papalit sa kanya si Roberto Pidinho Acopiado. Kasi ho, siya lang ang binigyan ng last will and testament ng kanyang parents. Sino ang parent niya? Si Don Gregorio Madrigal Acopiado and Doña Trinidad Pidinho Acopiado. Okay? Yun ho. Ngayon, pinirmahan ho yun noong January 3, 1949. So, hindi na ho sinama yung ibang kapatid. Question, bakit? Siyempre, magtatanong kayo kung bakit. Kasi ho, since during that time, mga 6.5 years old lang ho si Roberto. Kaya lang ho, si Roberto, paborito ng lolo niya. Sino ba yung lolo niya? Si Don Gregorio Madrigal Acopiado. Kaya favored ho si Roberto. So lahat ho ng kapatid, ang akala nila may pagmamana sa kanila. Kung hindi ho nag-asawa si Roberto. Ang problema, kaya ho sa 997 nakalagay doon, pag namatay o si Anacleto, ang papalit si Roberto. Pag namatay ko si Roberto, ang papalit yung kanyang eligible wife. Okay? Kung hindi ho nangyari, nag-asawa siya si Roberto noong 1998. Okay? Kay Jocelyn. You know na pa. Nung kinasal sila noong 19, hindi ho alam ng Jocelyn kung ano. Dahil hindi naman nagsasabi si Roberto ng ganon. Okay? Ayan ang problema. Ngayon, isa pa, ang number 1 na hiniram under the bilateral Mansfield Successor Breakthrough Agreement, yun yung buong lupa sa Pilipinas ni Acopiado. Hiniram ho as item 1 ng Amerikano. Sasabihin ko yun kung ano yun para malaman nyo. Ito ang nakasulat. 1. Parcel of land known as Titulo de Compra consisting of 7,143 islands and islets over the Philippine archipelago covered by OCT 0124, PCT number 12022, PCT number 409, PCT number 498, PCT number 407, and PCT number 408, located in Luzon, Visayas, Mindanao, and Sabah. Maturity ended in the year 2005. Okay? So, pwede ho nating singilin yun, provided hindi ho natin maililip. Ginawa ho ng demanda doon sa pagkukuha ng China sa West Philippine Sea, UNCLOS. Hindi ho pa, matagal lang dinesisyonan yun ng korte ng 3957-P na pag binabawi natin ang island ng Sabah,
kalayaan, dadalhin ho yan sa ICJ. Bakit ho nangyari yun? Kasi po, binigyan na ng direksyon ng korte, ng lower court sa 3957-P, ang Republic of the Philippines na pumunta sa International Court of Justice. And then, nung ho nag-martial law, di okay, sana magaling yung martial law, hindi ba? Ang problema, nagkaroon ho ng problema sa batas, international law, si Presidente Marcos. Kaya ho pumasok yung 4 na international court. Ito po yung international court nito. Sabihin ko sa inyo para hindi kayo mabigla. Okay. Ito po sabi. Therefore, hereof, we hereby order writ of execution, demolition and possession order. Sabi ho ng Supreme Court yan, ha? The order of the possession and demolition order. Atindi. Debilisan ko na lang ho yan. Ulitin ko. The order for the possession and demolition order approved, filled by the intervenor heir of late Don Gregorio Madrigal Acopiado, with constitutional rights embodied on February 4, 1972, judgment with compromise agreement, and that March 21, 1974, clarification order, which are now the true essence of justice as they pleaded so long a period of 12 years of court battles. Okay, sumunod po ito. Therefore, further, this order of jurisdiction, order of jurisdiction of the International Court of Justice, Court of Arbitration, International Court of The Hague, and the International Security Council to serve the interests of the lawful heir, beneficiaries of late Don Gregorio Acopiado, and all Filipinos as priority beneficiaries of the World Peace Community Developments projects in general. Otherwise, anyone who defies this order shall be dealt accordingly with the fullest force of the law. So ordered, Supreme Court of the Philippines, August 11, 1976, signed by Fred Ruiz Castro, Chief Justice, Supreme Court of the Philippines, and Enrique A. Agana, presiding judge, jurisdiction of Pasay City. So, yun ho ang pirma. So, kaya ho nagawa ito ni Fred Ruiz Castro. Alam niyo ho yan, kaibigan din po yan ni Presidente. Ilocano rin ho yan. Kaya lang, hindi ho siya iba ng desisyon. Kasi directed na po siya ng 4 na international court. Why? Ano niya, why? Because so, yung ginawa niya na tinanggal niya ang jurisdiction ng Sabah, tinanggal niya ho yun sa PD, naglabas ho siya ng PD 1143. Okay? Tinanggal niya ang Sabah doon. Ngayon, sumunod. Bawal ba yun? Bawal ho because he violated the tinatawag na court torrent system. Kasi yung torrent system, yan ho yung ginagamit ng mga ibang bansa pa. Okay? Lahat yung torrents. Yung torrents ho, may sarili siyang tinatawag na tie point. Kasi yun ang initial development. Okay? So, binago nyo kasi sa atin ho, na naka-register po tayo sa torrent system, 4 na parcel ang ating sa Pilipinas. Ang parcel ho buong Luzon, okay? Buong Visayas, buong Mindanao.
plus the parcel 4, yun yung mga island. Kasama ho dyan ang mga island. Sabah, Tartar Island, Kalayaan, Spratlys, Palawan, and sama na ho yung mga ano pangalan itong island, Hulo-Sulu. Okay, kasama na ho Hulo-Sulu doon. So tinanggal niya ho yung, by declaring PD 1143, okay, tinanggal niya ho yung Sabah. Bawal ho yun. At ang ginawa niya, tinanggal niya ho ang tie point ng Torrens, ginawa niya ho yung tie point ng Torrens system sa Binondo Church. Mali din ho yun. Okay? wala. Kung hindi nyo alam yun, parang tanga tayo. Ganun lang ho yun. Hindi ho tinuturo sa eskwela yun eh. Siguro tinuturo sa sa surveying, walang problema. Pero ho walang nakakaalam eh. Bihirang-bihira ho kung meron man. Okay? So ngayon, balik tayo. 192,000 metric tons. Hanggang ngayon, yung balanse noon hindi pa rin ho nababalik kay Acopiado. Ngayon, question, may ibabalik ba kay Acopiado yun lahat? Ang sabi po doon, pwede ho. Provided ang kukuha ho niyan yung heir ni Acopiado. Sino ba yung heir ni Acopiado? Yun pong asawa ni Roberto. Yun lang ho. Yun lang ang dinictate at order ng 997. Okay? Ang papel ko ho ngayon, ako ho yung na-assign na asset manager and administrator with the Acopiado Estate and Commodities. Yun lang ho yung papel ko. So, again, inuulit ko po na wala na hong karapatan si Presidente Marcos at si Padre Jose Antonio Diaz sa ginawa nilang pagbibigay ng ginto sa kanila sarili, kaya ho gumawa ng Amerikano ng during the time of martial law, bago ho mag-martial law, humingi ho ng approval si late President Marcos sa Amerikano. Okay? At humiram ho ang Amerikano ng 1 million metric tons ng gold. Ngayon, gumawa ho si Presidente Marcos ng tinatawag na permit to transport of gold, permit to transport ng mga commodities. Pinirmahan na ho niya yun sabay ng 1081. Kasi yung 1081, dineclare ho yan September 21, 1972. Pero hindi ho siya makakapag-declare kung walang go-ahead ang United States of America. So, kailangan pakita niya ho yung tinatawag na permit to transport. Ngayon, yun ba ho mga commodities na yun, yung 1 million tons, kinuha ho agad? Hindi po. Kinuha ho ni Presidente Jimmy Carter yan noong September 28, 1978. May pirma rin ho ako doon. Sila ron may pirma. Yan ho yung pinakita ko kay whistleblower Attorney Karen Hoodies. Okay? Para malinaw. Okay. So wala akong, yun yung sinasabi po ni Madam Imelda na may walang problema ho yun. Tracing lang ho naman yan eh. Alam niyo ho, lahat ho ng papel na nanggaling sa ating korte, may kopya na ho sila. Sino yun? Yung International Court of Justice, meron na ho. Pababayaan ba ho ang isang royalty na nagpahiram ng mga ginto, ng diamonds and platinum para gamitin sa ekonomiya ng Pilipinas at mga lupa na maraming hinihiram ang Pilipinas, ang Republic of the Philippines. Kaya ho, ang binili lang ng Republic of the Philippines na lupa, yun yung nasa La Mesa Dam. Okay? After 20 years of leasing.
So after 20 years of nag-leasing, binili ho ng gobyerno yan, the Treasury paid akopyado 22,500,000 pesos. Okay? Lahat ho yung lupa na ginagamit ng gobyerno, wala hong alam yan. Pati ho yung lupang may kasulatan. For example, alam ko yung may kasulatan, yung batasan. May kasulatan ho yun na 5 million a year. Okay? Now, ang binigay ho lang ni Presidente Marcos doon, 1 million. And then, pagkabayad niya ng 1 million, pinagawa niya na yun, yung batasan. Okay? Hindi rin ho nagtuloy yung tinatawag na renta. Hanggang ngayon, hindi natuloy. Pangalawa, yung mga lupa na ginagamit sa Quezon City, UP, wala ho. Ang under ho yan, ang titulo na mas malaki. Kaya na ho under TCT 498. Hanggang doon po sa Tarlac. Yan ho yung titulo niyan. Okay? Yung Metro Manila, yung 408, 125,306 something hectares. Ang kasama ho dyan, number 1, Mandaluyong, San Juan, Pasig. Okay? Pagtuwid ho nyo ng Pasig River, Makati, Taguig, Pateros, Manila, Pasay City, pangalan ito, Muntinlupa. Okay, sumunod pa ano ba yun? San Pedro Laguna, Binyang Laguna, Santa Rosa Laguna, buong probinsyo ng Cavite. Yan ho yung title ng 408. Okay? Marami hong ginagawang development. Wala hong problema. Wala hong problema yun. Ang usapan lang ho namin ni Opiado, sabi ko, huwag mo nang singilin muna ang mga middle class and lower class. Okay? Ang uunahin mo, 1, negosyo. Number 2, high-end. Sino ho yung high-end? Sample ko, Forbes Park. Okay? Under TCT, OCT 383 yan. Cancel na ho yan. Okay? Yan hong lahat ho, yung Dasmariñas, Bel Air, kasama ho yan. Okay? Hindi ho sisingilin yan ng hindi ho sisingilin ho diretso ni Okopiado yan based doon sa court order. Katulad yan, maganda yung wakwak. Wala hong title, mayroon hong title ng wakwak. But ho yung nagmamahal yun, possessor lang. Pati ho ang tinatawag na Polo Club, possessor din yan. Pati ho yung tinatawag na Manila Golf Course, possessor din yan. Okay? Ang pagkakaalam ko lang na mayroon titulo dito sa City Hall, yun ang titulo ng Maynila. Kasama ho kasi yan sa, ang pangalan ito, sa Intramuros. Okay? Kasama. Lahat ng Maynila, kala natin, binili, hindi ho, ang Port District ko, hindi nabili. Na-award yan kay, kay Fabie. Yung ang pangalan ito, Pandacan, Paco, San Andres, Ermita. Pero number 1 po, ang mga embassies ho, merong karapatan sila under the diplomatic agreement natin with different countries. Okay? Ang problema ko lang po, yung 2 hectares na ginagamit ng Amerikano. Okay? Dati ho, yung nasa DB Boulevard, yung 2 hectares yan, dati po yan is Manila Polo Club. Yung nasa likod ho nun, yung munisipyo ng Pasay. Okay, ginagamit ho ng Amerikano yan. Alam ko ho yan, wala ring titulo. Okay? Ngayon, kung pangungupahan yan, wala nang problema. Kaya nga, ang problema ngayon,
saan pumapasok yung lease agreement o payment ng Amerikano sa mga bases sa Pilipinas. Yun ang problema. Okay? Kaya liwanagan natin. Ngayon, kung meron kayong itatanong tungkol dyan, ipapaliwanag ko at may papeles po yan. Hindi po tayo magsasalita na walang papeles at desisyon ng korte from the lower court to the Supreme Court. Yun yung tinatawag na CA GRSP 714 that was promulgated December 11, 2009. Hindi na po pwede yun. Yun ho, applicable lang kay Taliano, kay Madrigal Acop, hindi ho kasama doon si Taliano. Hindi ho kasama doon si Anacleto. Why? Because paano masasama yung CA decision samantalang July 14, 1964 meron na siyang Supreme Court order. Yung Supreme Court order executable immediately. Ngayon, nung nag-martial law at nag-declare ng martial law po si Presidente Marcos noong September 21, 1972, lumabas ho yung tinatawag Supreme Court Order August 11, 1976. Okay? So, minsan lahat ho ng ginagawa ng OSG palusot. Kung makikita niyo ho yung desisyon ho ni Judge Sayo, matutuwa kayo. Okay? Yun ho yung huling execution ng 3957-P. Kaya ho yan, dapat ayusin na natin kasi pati Supreme Court inaayos din. Iba-iba yung direksyon ng Supreme Court. Binibigay natin into late date, binibigay na natin yung lupa sa iba. Hindi ho pwede yun. Kasi yan ho mga lupang yan, protected ho yan ng Lloyd's of London. Kasi kasama yan sa bilateral minefield successful breakthrough agreement. Question. Nag-umpisa yung protection na yon noong August 11, okay, 1950. Hiniram ho yan eh. Ngayon, pagdating ho ng 1963, okay, ibinigay through the help ng Amerikano at ng British government, yung Sabah, binigay natin sa Malaysian Federation. Hindi naman binigay, hiniram supposed to be. Pero akala ng mga taga-Malaysia kanila. Bakit naman? Doon sila nakakakuha ng may langis doon eh. Kaya meron silang Petronas. Okay? Sayang din yung pera niya. Sa Pilipinas sana yon. Ngayon, pwede bang bawiin yan? Pwede naman. Kasi yung losses natin sa Sabah, okay, mababayaran niya ng Lloyd's of London from August 11, 2050 hanggang 1963. Yan ang babayaran ng either Monetary Board, hindi Monetary Board, Lloyd's of London, Insurance, and then from 1963 hanggang ngayon, present time, babayaran ho yan ng Malaysian Federation. Kasi sila yung gumagamit eh. So yung losses natin doon, pwede i-account yan. Of course, ang mag-account yan, mga international accountants, no? Para independent ang assistance ng accounting ng losses ng Republic of the Philippines through the owner. Kasi ondo yan eh. Ondo yan, hindi pag-aari ng Republic of the Philippines yan. Okay? So, kung ano man yung tatanungin nyo, kung meron kayo itatanong, isulat nyo lang po. Isulat nyo para magkaroon tayo ng malaking pagliliwanag. Legal ho yun, legal. Hindi magic. Okay? Ito po yung papakita ko. Makikita ba ito? Hindi makikita.
Hindi Kailangan niyo po makikita. tanggalin sa pagkaka-blurred. Yan. Ito, yan. Maliwanag? Hindi. Ah, Maliwanag ba? nakikita, kahit paano nakikita. Ayan, yan yung tinatawag na certificate ng 400,000. Babasahin ko yan para malaman niyo. Monetary Board of the Philippines, Monetary Board of the Central Bank of the Philippines, Manila. Custodial keeping receipts A and B, CR that 1985. Ayun po yan. Gold certificate number 109-0-L-50. Certificate, gold certificate number 95-102-L-50. Gold certificate 94-11-L-50. A gold certificate number 94-001-L-50. Gold certificate number 92-009-L-50. Gold certificate number 94-001-L-50. G-C. Total of 400,000 metric tons of gold. AU. Confirmation of safekeeping receipt, SKR. To all men by this presence, we, the undersigned as member of the Board of Monetary and being chairman of the Central Bank of the Philippines, as duly authorized by the signed received by the above trust asset of AMA LSM 666 sole owner, hereby confirm with the full bank responsibility that we are holder of the said commodities under code of 01-22-L-50 as umbrella code, account of AMA LSM 666 in accordance with the Republic Act 26, Court of Pasay City, Section 4. Only ASM 666 is authorized to withdraw in the year 2005. Okay. Now, we further confirm that the subject commodity are free and clear of any liens and encumbrances. No criminal origin since 1950, maturity 2005, 2006, final move or remove. This is an operative and callable instrument and may be verified on a bank-to-bank basis after the maturity of 2006. Signed, Jose B. Fernandez Jr., Governor of the Central Bank of the Philippines. Father Jose Antonio Diaz, alias Severino Santa Romana, et al., Metal Trust Depositor of AMA LSM 666. Signed, received, and confirmed by 01-010-22-74-O-A owner 2005. So, alam ko yung 2005 talaga. Yan ang pumirma nito, si Roberto Acopiado. Okay? Kung ginalaw mo ho yan, maaring ginalaw ho yan ni Jimmy Laya, ginalaw niya. History na yon. Okay. Pero nakatayo pa rin yung papel nito. Tayo po. Okay. So, kung meron pa kayo itatanong, doon ho nag-i-end yan ng episode 32. At tayo magpapasalamat sa mga grupo na nagbibigay ng suporta sa pagsasabi ng totoo
Ito po yung BDT Radio Production, BJ Pinoy Stream Versity Radio, DJ Levi Texon, DJ Marshmallow. Okay? Yan ho yung nagbigay ng opportunity para sabihin ho ang totoo. Okay? Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat. Kasaysayan sa puntong legal. Inyong natunghayan ang palatuntunang kasaysayan sa puntong legal. Hanggang sa muling pagtatanghal, kasaysayan sa puntong legal. Handog sa inyo ng economic researcher Ben Garcia.